Magandang umaga ho sa inyong lahat. At nais ko lang ibigay sa inyo ang ilang update ng ating gawain sa Saudi Arabia, sa Yanbu. Tuloy-tuloy pa rin ho ang gawain ng Panginoon. Amen. Bagamat hindi sila nagtitipon na katulad ng ginagawa natin ngayon, ay meron kaming pagtitipon sa Google Meet. Amen. Oo, yung Google Meeting Conference. So, every Tuesday at saka Friday ay nagkakaroon kami ng service. Alas 12 ng hating gabi dito ako nag-uumpisa. Samantalang Alas 12. doon 7 o'clock in the evening. Mas mahigpit ngayon ang bagamat binalik na ang economic activities sa Saudi Arabia within the kingdom, mas mahigpit sila ngayon. Gawa ng dumadami ang cases. And for the Filipino community, itong week na ito ay narinig ko mismo kay Secretary Bello ng Labor na there are 50 Filipinos died because of COVID. At tuloy-tuloy pa rin. Katunayan, mayroon tayong sa Saudi Arabia at doon na lang sila ililibing. Napakahirap ang mamatay sa Saudi Arabia, mga kapatid. Hindi mo na makikita yung mahal mo sa buhay. Lalo na kung itong COVID ang doon na lang sila umalis sila dito, hindi mo na makikita, yun ang problema. Kaya talagang meron tayong mga kapatiran doon na medyo may ewan ko kung na mga positive sila. Mga manggagawa rin ito doon, si Raon Blanco at saka si Al Sumailo. Mga manggagawa ito, mga preacher doon sa Riyadh. May COVID din sila. Okay. So, supposed to be, magtitipon na sila next week. Kaya lang may order ngayon ang Jawasat, o yung Ministry of Interior, na kapag ka may 5 nagtitipon-tipon na magkakaiba ang residente nila, makukulong sila. So, for purposes of security, ay hindi mo na sila magtitipon. Baka may magsumbong eh. But we already planned na sana ay mag-umpisa na sila next week. Kaya lang dahil doon sa bagong order na yon, medyo for purposes of security. Mahirap makulong sa Saudi Arabia. Nakulong na ako doon eh. Kaya sabi ko sa kanila, wag na muna. Magtipon na lang muna tayo sa pamamagitan ng ating online services. At saka, yung starting Saturday din, mag-offer na ako ulit ng isang course sa kanila, training, para doon sa mga nagpapatakbo ng gawain natin doon. Salamat sa Panginoon, susustain nila. Yung aking doon, tinitirhan at saka yung aming pinagtitipunan, walang nakatira doon. But we are paying it monthly. No? At purihin ng Panginoon, nasusustain nila yung gawain ng Panginoon. No? May isa tayong leader doon na ang ginagawa niya ay naglilibot siya para kunin yung tithes and offerings. Ina-announce namin sa aming service, mga kapatid, tuloy nyo lang inyong suporta. Ang iba sa kanila, pinapadala sa kanyang account. And then may reporting din naman siya. So, purihin ng Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit nakapagpapadala dito sa Pilipinas para suporta sa ating mga missionary at kasama ang ating pastor doon. Ibinibigay ko sa kanya. Kakaunti man din, pero purihin ng Panginoon, no? Na maliit man kami. Actually, sa ngayon, ang regular attendance namin, 5 eh. Oo. Pero dumadami rin, dumadagdag. Meron kami minsan mga bisita sa online. Okay? So, yan po ang ating gawain. At patuloy niyo lang ipanalangin sapagkat ako po ay supposed to be ay nakalabas noong April 4. But because of international flight cancellation at saka lockdown ng mga borders, hindi ako nakalabas, automatically na-renew yung aking visa hanggang July 12. Ngayong umaga, nakareceive ako uli
reminding me that my visa will until be July 12 only. So, nag-email na ako sa aming company doon na kung maaari, mag-initiate na uli nila kung hindi man ako makabalik ngayong July 12. Initiate nila uli na re-extend. There is an order also that until the COVID-19 has been resolved, walang makakapasok na expats sa Saudi Arabia. Except they are medical workers, diplomats, or returning Saudis. Yun lang. Other workers and other expats, no more. For the meantime. So, sinabihan ko rin yung aking mga kapatiran doon na huwag silang lalabas dahil hindi sila makakabalik talaga. Huwag munang magbakasyon yung iba. Si Brother Ronnie, yung isang leader natin doon, gusto magbakasyon by August. Sabi ko, pag-isipan mo na mabuti, baka hindi ka makabalik. Mahirap. Ang projection or forecasts na magkakaroon ng immunization or bakuna para sa COVID ay after September, maging dito sa ating bansa. So, that's it. We are all affected by this COVID-19 pandemic. No? Kaya ngayon ho, ang ating pag-uusapan ay isang basic na kaalaman, but this basic is the very foundation of the doctrine of the Baptists, ang mga mananampalataya, which is the eternal security of our salvation. Alam niyo mga kapatid, noong ako'y pumunta sa Manila last Monday, punta ako sa Saudi Arabia embassy, sarado. So may nirefer sa akin at sabi nila mag-operate lang Saudi Arabia kapag okay na. I mean yung embassy. Pag okay, medyo okay na raw. Habang ako'y nasa kotse, nakikinig ako ng isang program at mayroong isang sociologist na nag-discuss of the current situation. Especially the actions of men in our time. Ngayon, napakinggan ko sa kanya na maraming mga tao sa kasalukuyan ang medyo nagkaroon ng tinatawag na psychological problem because of this pandemic. Because of isolation. Dahil nag-iisa sila eh. Laging nasa, yung mga normal na trabaho, hindi nagagawa. Naging abnormal ang mga trabaho. Yung bagay na hindi nila gusto, ginugusto na nila. Nagkaroon ng malaking turnabouts ang pandemic na ito. At marami ang nagsasabi hanggang kailan mangyayari ang ating quarantine. No? So, sinabi niya, binigyan niya ng mga inputs sa habang maganda yung kanya, yung sociologist na yun came from UP. Magaling siya. I think ginawa siyang consultant ng Department of Health. Magaling siya. The way she discussed the situation, kinakailangan lang maging handa at tama ang kaisipan ng bawat isa. Now, because of this, I am able to relate in our message this morning. You know, one thing that the difference between a person without Christ and those with Christ is only one factor: security. Pag wala kang assurance, malilito ka, wala kang direction. But if you have the assurance and security in life, you know that there will always be an end to all of this
and because there is God who will always see us through. Katulad nung inawit kanina, di ba? Sa Panginoon, alam nyo, mga kapatid, ang dilim at liwanag pareho lang eh. Di ba? Sabi ng Bible, when there is storm or there is no storm, it's the same. God is always sitting on His throne and He orders everything. At kung ikaw ay anak ng Diyos, ang kanyang pangako, I will never leave thee nor forsake thee. Ang ating text ay sa Romans chapter 8 verses 1 to 13. Actually, series of messages ko ito ngayon sa aming online service. So, ibibigay ko lang sa inyo yung aking first major points. At kung mabibigyan pa ako ng mga susunod na matagal pa naman tayo, itutuloy ko. Okay? But I will be given the first major points that I have. Bago tayo magpatuloy, tayo muna yung manalangin. Panginoon, maibigin sa lahat. Maraming salamat po ngayong umaga. Sa isang malayang lugar na may pangaral ang iyong salita. Salamat, Panginoon, sa pagtipon po ninyo sa amin. Salamat sa inyong mga anak, sa inyong pagdako, sa kanilang mga panyapak upang makarating dito, Panginoon. At alam po namin, O Diyos, na mayroon kayong inihandang pagpapala sa bawat isa, lalo pat espiritual, na mga bagay, Panginoon, na nais po ninyong aming matutunan, sapagkat kayo, Panginoon, ay Diyos na nag-aaruga at hindi kailanman iwanan o pabayaan man ang inyong mga anak. Kaya't lumalapit kami, Panginoon, patawarin mo rin kami sa aming mga kasalanan at mga pagkukulang na walang maging hadlang, Panginoon, sa lahat ng inyong inihandang pagpapala at pagkikipag-usap sa amin, Panginoon, sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Salamat po, Diyos, sa oportunidad na ito. Inyo nga pong gamitin ang inyong abang lingkod, Panginoon. Tago po ninyo ako sa inyong cross, Panginoon, at kayo, Diyos, ang maluwalhati. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. 3 bagay po lamang ang ating papag-aralan para ibigay ko agad ang aking outline. Karamihan sa mga Baptist, alam nyo, 3 lang eh. 3 puntos. Number 1, we obtain freedom from the power of sin. Number 2, we are occupied or indwelt by the Spirit. And number 3, we have an obligation to do as assured Christians. Okay? So, yung 3 yan ay expound natin at papag-aralan natin ito. At meron tayong ibang mga bersikulong tutunghayan sa ibang mga passages just to give emphasis in support for our points this morning. Mga kapatid, alam nyo, ang assurance of salvation ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Sabi ng Hebrews 9:27, as it is appointed unto man once to die, and after that, judgment. May judgment na daratnan kapatapos ang kamatayan. There are 2 kinds of judgment, and this judgment are for the unbeliever, and also there is a judgment set for Christ for the believers. However, in Romans chapter 8, ang sabi diyan, therefore, now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Wala nang paghatol sa mga, wala nang, ano ba ang condemnation sa English o sa Tagalog? Kapahamakan. Wala nang kapahamakan sa mga na kay Kristo. Alam niyo mga kapatid, yung the word in Christ here speaks of sphere, of locality, or of anong tawag yan? Lugar na iyong kinapalooban. Ang sinumang nasa lugar kay Kristo, ang sinumang nasa sakupan ng Panginoon, ay wala ng, ano yun? Kapahamakan. Yan ay kapahamakan sa impyerno.
Kahapon, ako'y inaayos ko kasi yung aming bubong. Gawin, tag-ulan na ngayon eh. No? Alam niyo yung pamangkin naming dala-dala namin lagi, yung paborito naming pamangkin. He is only 6 years old. Sabi niya sa akin, Daddy, pwede ba akong pumunta riyan? Bubong yun eh. Tapos tinanggal ko ibang bubong, puro ano na lang, puro kahoy na lang yung ano. Sabi ko, baka malaglag ka. Ang sabi niya sa akin, nandiyan ka naman eh. Meron siyang assurance na hindi siya mapapahamak. It's because I was there. Yung attitude ng isang bata, no, na mayroon siyang full assurance. My question is this, do you have that kind of assurance in your life when the Lord said, there is no more condemnation to those who are in Christ? Are you saved? This is basic, mga kapatid. Pag dumating ba sa buhay mo ngayon, ang kamatayan, are you sure you are going to heaven? Sabi na Apostle Paul, absent from the body, present in the Lord. Ngayong pandemic, mga kapatid, ang iniiwasan talaga ay ang madamay ka sa mahawa ka o ano, dahil instantly, pinakamahaba na ang 3 araw kapag ka naging hindi agad naagapan. Patay. May 2 akong naging bahagi ng buhay ko sa aking pagpapastor. No? Hindi man sinabing pandemic o ang dahilan o COVID, but all of the signs of their death lead to that. Yung isa, dinala lang ng Sabado, after 5 days, patay. Kilalang pastor ng isang malaking church sa Manila. Fundamental Baptist. Noong ako'y nag-uumpisa sa panigi, isa yon sa mga nagsusuporta sa akin. Isang kaibigan ko rin, taga-Tarlac, dinala ng hapon, kinabukasan patay. Mahirap ang matay sa kapanahonang ito. Walang makikiramay sa'yo. Oo, totoo yun. Kaya ako nag-post ako. Keep, ano sabi nun? Don't die, sabi ko. Huwag mamatay. Pakahirap kasi pag mamatay ka, kahit hindi COVID, wala talagang dadamay sa'yo eh. But this is not a joke, mga kapatid. Every one of us will come to that point unless Jesus Christ comes and there is a rapture. Pero kung dumating ang kamatayan, are we saved? You see, sabi ng Bible, we are saved here because, number 1, we obtain freedom from the power of sin, and that is the work of the Holy Spirit. Look at this. In verse, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ hath made me free from the law of sin and death. There is freedom. Why? Because the Spirit is the one who originated that in our life. He is the author of that freedom. Hindi sinabi, mga kapatid, freedom from the presence of sin, but freedom from the power of sin. Ang kasalanan ay nananatili hanggat narito tayo sa laman. Ngunit ang kapangyarihan ng kasalanan, kasama ang kamatayan, tayo'y malaya na. Mga kapatid, isang napakagandang assurance na wala ng kuko ng kasalanan ang pwedeng
magpahirap sa mga Kristiyano. Sapagkat sila ay ligtas sa harapan ng Panginoon. This is an assurance that we need in our life this time. Anumang uring pandemic at anumang uring kalamidad, anumang mga bagay na mangyari sa atin, katunayan sa Romans chapter 8, doon sa may baba, shall famine, tribulation, all of this, no one can separate us from the love that is in Christ Jesus. We are saved eternally and that is secured in heaven. Isa sa mga doktrina ito na hindi ko pipwedeng iwanan o ipagkaila sapagkat ito ang nagbibigay ng katatagan, hindi lamang sa ating pamumuhay, kundi sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Katunayan mga kapatid, ang Panginoong Yesus ay ginawa niya ang lahat upang magkaroon lamang tayo ng kaligtasan at magkaroon ng assurance ng kaligtasan. Tingnan niyo sa verse 4. For that the righteousness of law, verse 3, I'm sorry. For what the law could not do in that which it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, hindi magawa ng anumang uring bagay dito sa mundo upang magkaroon tayo ng kaligtasan, maging itong mga katawan na ito. Kaya, ang ginawa ng Panginoon ay pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon ng katawan na katulad ng makasalanang laman. Hindi si Kristo makasalanan. Ngunit siya ay ipinadala sa atin, sending His own Son in the likeness of sinful flesh. To give us more enlightenment, 2 Corinthians 5:21. Tingnan niyo mga kapatid. 2 Corinthians 5:21. Malinaw ang pagkakasabi dito that He was made sin for us. Verse 21, for He hath made Him to be sin for us, who knew no sin. Siya'y ginawang katulad ng isang kasalanan para sa atin, ngunit wala siyang kasalanan. Who knew no sin by experience or by nature. Jesus Christ is pure when it comes to His human being. He has no sin and has not committed any sin. And He has no ability to commit sin. Yet He was made sin for us. He was sent like a sinful flesh. He was tempted like as we are in Hebrews chapter 4. Yet without sin. Tingnan nyo sa Galatians chapter 3, verse 13, mga kapatid. That's the very reason we obtain freedom from the cloud, from the power of sin and its effect, which is death. In Galatians chapter 3, verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. Sinumpa si Kristo nang dahil sa iyo at dahil sa akin, so that we can have and obtain this freedom from the power of sin and death. Tayo ho ay mayroong tunay na kaligtasan dahil kay Kristo. Siya'y naging sumpa para sa atin. Just imagine that, mga kapatid. God has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, curses everyone that hangeth on a tree. That's the very reason when Jesus Christ was on the cross, He cried, my God, why hast thou forsaken me? Alam niyo mga kapatid, Jesus Christ is the only begotten Son of God. And everything that He did, according to the Bible, the Father was pleased. But during that moment, mga kapatid, in all eternity of time, if there is time in eternity, that moment
was the darkest moment in eternity when God the Father turned His back from His Son. Tumalikod ang Ama sa Kanya, kaya sinabi sa Kanya, sinabi, my God, what hast thou forsaken me? Bakit tumalikod? Sapagkat nung panahon na yon, ay ibinuhos ang lahat ng kasalanan ng buong sanglibutan sa ating Panginoon upang tayo'y matubos lamang sa kasalanan at magkaroon tayo ng assurance and eternal salvation for each one of us. The question is, when was the last time you turned your life to Christ? So that you will be in Christ. Ako, tanda-tanda ako, mga kapatid. That was 1977. Nandoon ako sa kampo ng mga sundalo. Ako isang boy, utusan. Ngunit nakapulot ako ng isang pulyeto at nabasa ko. Ang katotohanan ay pinaliwanag mula sa salita ng Diyos. Sabi ko sa Panginoon, alam mo Panginoon, hindi ko pa kayo tinanggap. Ngunit sa pagkakataong ito, tinatanggap ko kayo. Sinusurinder ko ang buhay ko sa iyo. Kayo ho ay pumasok sa aking puso bilang sarili kong tagapagligtas. I know, from the time, I obtained freedom from the power of sin. Ligtas ka ba ngayong umaga? Are you saved? Kung hindi pa, kapatid, may pagkakataon pa. Pag narinig mo ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, ngayon ang pagkakataon, tanggapin mo ang Panginoon. Let me give some points how to be assured. Practically. Okay? Practically. Paano natin ma-apply practically ang assurance of salvation? Based on our text. Okay? Isa-isa natin mga. Number 1, ang itunay na assured ng salvation o yung isang alam niya na mayroon siyang kaligtasan. Number 1, nasabi niyan sa verse 4, sa Romans chapter 8, they walk in the Spirit. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Lumalakad sila na pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos. Amen? Okay? Tingnan niyo po ang Galatians chapter 5. Ito yung nagiging resulta. Kapag ikay isang taong talagang sigurado ka na ikaw ay ligtas. Ito dapat ang manifestation ng isang ligtas na Kristiyano. Galatians chapter 5. Tingnan po ninyo. Verse 16. This I say, then walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Kapag ikay, kasi sabi doon sa Romans chapter 5, di ba? They walk after the Spirit, not in the flesh. So, ibig sabihin, ang isang tunay na may assurance na siya iligtas, hindi niya hinapinahihintulutan na yung laman ang nangaganap o namumuno sa kanya. Sapagkat sabi nga, you are already free from the power of sin. So, sapagkat ang Espiritu at ang laman nag-aaway palagi. Di ba? Ang sabi diyan, the flesh lusted against the Spirit and the Spirit against the flesh. They are always contrary to each other in Galatians chapter 5, verse 17. Pagka ikay Kristiyano, pag wala kang struggle, nako. Tanungin mo sarili mo, mga kapatid. There will always be struggle in life. But that will show that you are saved. Eh, masaya kang gumagawa ng kalukuhan, ibig sabihin, hindi ka saved. Masaya kang parang baliwala sa iyo Wala kang restraining spirit. Di ba? Mayroong isang kwento, mayroon siyang alagang 2 aso. Isang maitim, isang maputi. Lagi raw nag-aaway. Itinanong siya, sino ho ang nananalo? Sabi niya, kung sino yung aking pakakainin.
O pag pinakain niya yung puti, matatalo niya yung itim. Pag pinakain niya yung itim, matatalo yung puti. Tayo mga kapatid ay mayroong ganong uring likas sa loob. May maitim, may maputi. Wala kang Bible reading, wala kang prayer, wala kang gawain sa Panginoon. Paano mo mapapakain ang isang mabuting nature sa buhay mo? Di manghihina yan. Amen? O pagising mo sa maga, wala ka ng ibang nasa isip, kundi kung ano yung mga bagay dito sa mundong ito. Di ano mangyayari sa'yo? Maghapon kang nagwo-worry. Anong kakainin namin? May mangyayari ba? Ano bang lahat-lahat na lang ng worry. But if you seek the kingdom of first and His righteousness, all these things shall be added unto you. Amen? Kapag ikay gumawa na pinangungunahan ng Espiritu, ang bunga ng Espiritu makikita. In verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. There is no law in it. That's the very reason we need to walk in the Spirit. In fact, in verse 25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Amen? That is the practical application of assurance. Walk in the Spirit. Number 2. Balik tayo sa Romans. The method of my preaching this morning is what we call expository preaching. Okay? Para doon sa mga Bible student. Yan. Number 2, okay, is, so they walk in the Spirit. Number 2, they are spiritually minded. Tingnan ninyo po sa verse 5 and 6. For they that after the flesh do mind the things of the flesh, but they that after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Where the Spirit of God, there is peace, mga kapatid. Pag ikay isang spiritually minded na tao, less ang worry sa buhay. Mapayapa ka. Masayahin ka. Amen? Lagi kang nakangiti. Huwag ka lang nag-iisang ngumingiti. Naalala ko kapag sabi nung sister-in-law ko, may nakita raw siya, kasi ang business ng sister-in-law ko ay nag-atid siya ng mga, yung online business ba, nag-atid siya ng mga tosino. May pinuntahan daw siya. May nagtitext. May katext siya. Ngumingiti siya. Habang nagtitext. Alam na. Bakit ngumingiti? May katext siya, ibig sabihin. O bakit walang reaction? Hindi na get. Pero pag nag-text tapos nakasimangot, iba rin. Listen to this, mga kapatid. Ang isang tunay na ligtas at siya ay assured ng salvation niya. You know what? He is spiritually minded. Ano sabi ng Bible sa Colossians chapter 3? Napakaganda ng sinasabi dito Kapag ikay tunay na anak ng Diyos at ikay talagang si Kristo na sa iyo, ano mga bagay na gagawin mo? Colossians chapter 3, verse 1. Ang sabi diyan, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above. Where Christ seated on the right hand of God, set your affection on things above, not on things on the earth. Mga bagay na ang iyong laging nasa ay mga makalangit na mga bagay. Hindi ka fantasizing always. No? Kaya yung mahilig manood ng mga fantasy, masyadong Di ba? Yan yung ginawa ng ABS-CBN. Hindi ako galit sa ABS-CBN. Pero ang dami lang mga fantasy na Kasi may nabasa kasi ako explanation about it. Why they have a program like that. Ginawa nilang masyadong
maano raw ang kaisipan ng maraming Pilipino. Parang you are always dreaming of the wonderland. No, Christians are not like that. There is heaven where Christ is sitting. Therefore, let Christ be in our mind. Let us always be spiritually minded. Paggawain ng Panginoon, masaya ka. Amen? Hindi, Bible study na naman, prayer meeting na naman, hindi ganoon. Paggawain ng Panginoon, ay purihin ng Diyos. Ako'y Kaya nga sabi ni Haring David, ako'y masaya pag ako'y niyaya sa bahay ng Panginoon. Amen? Are you happy this morning? Amen. Praise God. Pag narito tayo, pag umawi tayo, I am happy in the service of, nakangiti tayo. Minsan may mga Kristiyano, pag I am happy in the service of, hindi mo madrawing yung mukha. Sigurado, hindi magandang gising noon. Okay, tuloy natin mga kapatid. Number 3, in verse 7, tingnan niyo in verse 7. I would like to say this. Ang isang tunay na assured sa kanyang salvation, he has a submissive spirit. Tingnan niyo verse 7. Because the carnal mind is an enmity against God. Kaaway ng Diyos ang makalaman, no, mga kapatid. For it is not subject to the law of God. Neither indeed can be. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, rebellious spirit ang isang tao na hindi siya assured sa kanyang salvation. Are you submissive or rebellious? Pag laging palaban ang buhay mo sa spiritual na bagay, kapatid, tanungin mo na sarili mo. Isa lang ang pinanggalingan ng rebellion sa Bible. He wants to destroy life from the very beginning. But Christ came that they might have life and might have it more abundantly. James chapter 4, verse 7. Tingnan ninyo doon, mga kapatid. Saka ka makakalaban sa diablo kapag ikay submissive actually sa Panginoon. Tingnan niyo sa James, mga kapatid. Ano malinaw na malinaw pagkakasabi riyan? James chapter 4, verse 7. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Alam niyo, mga kapatid, walang mahinang Kristiyano sa harapan ng diablo kapag siya'y nakaluhod. Walang mahinang Kristiyano sa diablo kapag siya'y nakaluhod sa Panginoon. Once we start kneeling, the devil trembling. Amen? That devil trembling. You want the devil to tremble? Humble yourselves before God. Amen? Number 4. Balik natin doon sa Romans chapter 8. So then they that are in the flesh cannot please God. Number 4 is this. A true assured Christian has a life pleasing to God. Ang kanyang buhay ay nagbibigay laging papuri sa Panginoon. Pagka tinitingnan niya ang kanyang anak, nakikita at natutuwa siya. Is my life pleasing to God? That is the question. Kapag ikay anak ng Diyos, dapat natutuwa ang Panginoon sa iyo. Sabi ko nga, yung aking pamangkin, alam niyo, kapatid, yung pamangkin namin, nagpapabili ng skateboard sa amin. You know what he did? Is this. 6 years old lang siya. Sabi niya, Mami, sabi niya, kasi Mami ba, Daddy, tawag niya sa amin eh. Simula ngayon, ako maghuhugas ng plato para bilhin niyo ako ng... and he's doing it. He's doing it. Natutuwa kami. He's only 6 years old. But he wants to please us because he wants something.
Gusto mo ibigay ng Panginoon ang gusto mo? Sabi ng Bible, delight thyself in the Lord and He shall give you the desires of your heart. Amen? Kapag ikay anak ng Diyos, dapat natutuwa ang Panginoon sa iyo. Kapag nga ng mga anak natin, natutuwa tayo, di ba? Ibinibigay natin ang mga kailangan nila. Yan isang assured na anak ng Diyos. Let's proceed. Number 2. Number 2 points. So we obtain freedom. And number 2, mga kapatid, this is basic. We are occupied by the Spirit of God. That's why we are assured. Ano sabi diyan sa Romans chapter 8? Verse 9. But you are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. You know, the doctrine of indwelling of the Spirit. That means that the Spirit continually resides in every believer. Tahanan tayo ng Espiritu ng Diyos. Pinananahanan tayo, mga kapatid. Are you listening? Nung tinanggap mo si Kristo, actually, it is not Christ that comes in. It is the Spirit of God. Tingnan nyo sa 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. Verse 16. Know ye not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? You know, the word dwell means to reside. We become resident of the Holy Spirit, mga kapatid, at the time of salvation. Babalikan ko yung 1 Corinthians chapter 3. Buksan nyo muna sa Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1, verse 13. In whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation. At the time we heard the salvation, the gospel, when we received the Lord Jesus Christ, in whom you also that you were believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Tinatakan ka, mga kapatid. Alam nyo, pag bumili ka sa lumber ng mga materyales, meron silang, para kunin mo doon sa loob. Yung resibo, tinatatakan nila, sold. So, kukunin mo na lang, ibig sabihin, wala nang pipwedeng, wala nang tanggihan. Bayad na yun eh. Mga kapatid, nung ikay tumanggap kay Kristo, bilang sarili mo tagapagligtas, nung oras na yun, tinatakan ka ng Espiritu at sinabi niya, akin to. At ang tatak na yun ay ang Espiritu mismo sa ating mga buhay. Alam nyo, this is only, I heard from a testimony. Doon sa Puerto Princesa, meron doong kapatabi lang ng Baptist Church doon. Nung panahon ng mga 70s or 60s, nung bago lang nag-uumpisa ang Puerto Princesa, may nagpuntang mga missionary daw doon at mayroong isang estudyante doon na demon possessed. Sa madaling salita, sinabihan daw siya nung kaibigan niyang inkanto, kung inkantada man yun o ano. Huwag kang sisimba diyan. Dahil kapag nagsimba ka riyan, doon mismo daw nakikita, yun, testimony lang yun. Doon sa, pag pumunta ka sa Puerto Princesa Baptist Church, merong malaking puno doon. Na doon daw nakatira yun, sabi nila. Kwento lang naman yun. However, dahil naimbitahan yung binata, nagsimba siya. Paglabas niya, nandoon yung ganyang kaibigang inkanto. Or inkantada. Or white lady, or what. At sabi sa kanya, di ba sabi ko sa'yo, huwag kang magsimba dyan. That night, na-demon possess siya. So itong mga missionary, itong mga takbuhan agad sila doon sapagkat i-cast out nila. Ay yung mga Bible, naglulutangan yan sa hangin. Yung mga pages, talagang habang sinasabihan na in the name and the power of the blood. At umawit sila lahat.
So, natulog yung naposes. At habang nakatulog siya, ang ginawa nila, pinaikutan nila ng New Testament na Bible. Nung hating gabi, yung mga Bible gumagano, no? May humahawi. And then suddenly, mayroon namang kagat-kagat yung mga kinakagat. Ang tagal ng battle nila, I think inabot sila ng mga 3 days hanggang napalaya yung nagtitestimony siya. Ang kwento niya, ganito. Yung mga demonyo, yung mga maliliit na mga demonyo yung mga niya. Sabi sa Bisaya, lintik eh. Yung mga lintik na yan sabi nila. Hindi raw makadikit. Kapag nadaanan sila ng Kristiyano, para silang mayroong, anong tawag doon, pag naano ka sa kuryente, anong tawag doon? Friction. Naaano sila. Because there is the Spirit of God in every Christian. Even the demons could not touch each Christian. Are you listening? We are sealed. At ang bawat isa sa atin, tahanan ng Espiritu. Hindi ho biro ang maging Kristiyano. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos nariyan sa atin. Balikan natin ang 1 Corinthians chapter 3. Isang paalaala lamang, mga kapatid. For a practical lesson or ay narito po. Sabi dito, sa Romans chapter 8, 1 Corinthians chapter 3, tahanan tayo ng Espiritu. Kung gano'n, ang sabi diyan, if any man, verse 17, defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple you are. Mga kapatid, tahanan tayo ng Espiritu. Nangangahulugan lamang, pangalagaan natin ang kalusugan o pangangatawang templo ng Panginoon. Huwag nating abusuhin to, hoy, mga kapatid. Amen? Igalang nyo ang inyong mga sarili. Sa inyong mga kabataan, ingatan nyo sarili ninyo. Di ba, mga kapatid? Ang mga fashion ng mundo ay kakaiba. So, ingatan ninyo. I will not dwell on that. That's not our topic. But I would like to remind each one that we are the temple of God and let us consider this body belongs to God. That's the very reason, assured ako sa aking salvation. Proof yan na tayo ay sa Panginoon. Amen? Okay? So number 1, if we are having the Spirit, ang sabi diyan sa Romans chapter 8, tingnan ninyo mga kapatid. Having the Spirit, we belong to Christ. Verse 9, tingnan niyo. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Hindi ka kay Kristo kung wala kang Espiritu ng Diyos. Number 2, having the Spirit of God has eternal life in verse 10. If Christ be in you, the body is dead because of him, but the Spirit is life because of righteousness. May buhay na walang hanggan ang may Espiritu ng Diyos. Pinananahanan siya. Nangangahulugan, siya ay buhay. At ang buhay na yan ay hindi lamang ngayon, kundi ang buhay na yan ay buhay na walang hanggan. Number 3, we are also assured of the resurrection. Tingnan ninyo po. In verse 11,
But if the Spirit of Him that raised up Jesus Christ from the dead dwell in you, kung yung Espiritu ng Diyos na nagbangon kay Kristo mula sa mga patay, naninirahan sa iyo, ano mangyayari? He shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Bubuhayin ng Diyos ang mga patay na kay Kristo. That is an assurance that the same Spirit who raised Jesus Christ from the dead is the same Spirit that dwells in us. Therefore, at the time of resurrection, He will also resurrect our body. Napakagandang assurance, to be assured is to have confidence in our life. Kaya kahit saan ka, ipagmamalaki mo na isa kang Kristiyano. Hindi ka nahihiya. Meron akong dating dumadalo doon sa akin gawain. At nakisakay siya sa isang kamanggagawa nila sa trabaho. Nagpatugtog ngayon ng Christian yung kanyang sinakyan. Napaano siya? Ay, Kristiyano ka ba? Sabi ng gano'n. Matagal na siyang Kristiyano, hindi man lang niya nalalaman na Kristiyano yung kasama niya. Matagal na naghahanap ng gawain yung isa, hindi niya kasi hindi nagsasabi na siya ay pala'y Kristiyano. Ay, totoo, hindi nga Kristiyan. Kristiyan. Mga kapatid, listen. If we are assured of our salvation, if the temple is in us, we must live an assured life. Itong panahon ng pandemic na ito ay maraming insecurities ang nangyari. Even among employees, generally, may mga na iba ang mga pag-iisip. Mga kapatid, nawa, ang assurance natin sa salvation, the more we will strive to live a life pleasing to God. Lastly, mga kapatid, we have an obligation to do. Tingnan niyo ang 12 and 13, mga kapatid. Therefore, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. Number 1, consider ourselves to be debtors. May utang tayo, mga kapatid. Masama ang mangungutang para sa aking pananiwala. Sapagkat ang sabi ng Biblia, alipin ng nagpapautang yung umuutang. Owe no man anything, the Bible says. Pero dito, mga kapatid, malinaw na sinasabi, mayroon tayong utang. Consider ourselves to be debtors. In Romans chapter 1, I think the Apostle Paul is telling us, ang sabi niya dito, verse 15, hanggang sa baba, makikita niyo, mga kapatid. Ang sabi niya dito, tama ba yun? Andito ba yung debtors? Verse 14, I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise, so much as in me, I am ready to preach the gospel of you that are at Rome also. May utang tayo, mga kapatid. Kung ikaw ay ligtas, may utang ka. Kanino? Doon sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya kung tayo man ay naimbitahan nung una, at talagang pinipilit kang umaten sa gawain ng Panginoon. Ngayon mo marirealize, kaya ganun na lang pala ang pag-imbita sa akin ni Pastor. May utang pala siyang binabayaran. Sapagkat ikay ay gusto niyang maligtas sa Panginoon. Kailangan nating magdala ng mga tao pang galing sa labas at sabihin sa kanila, kailangan nilang kaligtasan. Sa pamagitan noon, nababayaran natin ang ating mga utang sa gawain ng Panginoon. Huwag ka makuntinto na ikaw lang ang nariyan nakaupo.
Kinakailangan ba yung bibilang sa iyong sarili na ikaw ay may utang na dapat bayaran at yan ay ang pag-share ng salita ng Panginoon. We must be soul winners and we must be always sharing the gospel. Trabaho natin yon mga kapatid. Hindi yan gift. Ang ibang mga Kristiyano sabihin nila, wala kasi akong gift mag-share, pastor eh. We are debtors mga kapatid. Okay? Number 2, obligation as taught by Romans chapter 8. Ang sabi dito, consider yourselves to be dead in sin. For if we live after the flesh, you shall die. But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. Ang katawang ito ay hindi para gamitin sa mga kalukuhan sa mundong ito. Para sa gawain ng Panginoon at ikatutuwa ng ating Panginoon. Romans chapter 6 and 11 to 14, likewise reckon yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. It is a matter of considering yourselves. Kaya kapag mayroong mga batid na alam nyo na hindi ikatutuwa ng Panginoon, huwag niyong gawin. The Bible says in Proverbs chapter 1, if sinners entice thee, consent thou not. Alam nyo si Daniel, nung siya ay masama sa Babylonian captivity, they were chosen as young men to become advisors to the emperor. And so, they were the choicest among, kasama si Shadrach, Meshach, and Abednego and other friends that he had. Pinakain sila ng mga pagkain na hindi nila kinakain sapagkat yun ay karadumal-dumal sa harapan ng Panginoon. And the Bible says, tinanggihan niya ang lahat ng yun. And he stayed strong, full of wisdom. Why? Because he chose not to defile himself. Amen? Pag ikaw ay isang Kristiyano, iyong dapat pipiliin na manatiling banayad, dalisay, at maayos sa harapan ng Panginoon. That is our obligation. Share the gospel. Consider yourselves to be dead to sin. Kaya kapag mayroong isang bagay dyan, sasabihin mo na siya, patay na ako riyan. Buhay ako kay Kristo. Amen? Yumuko ating mga ulo, pikit natin ating mga mata, tayo ho ay dumako sa pagsasaliksik ng ating mga buhay. Ang question ngayon, are you assured of your salvation? At kung ikaw naman ay assured sa iyong salvation, nakikita ba, na ma-manifest ba ang pagiging tunay na anak sa iyong buhay? Dakilan Diyos, salamat po sa iyong salita na aming napakinggan. Maaring simple ho ito sa kalaman ng iba. Ngunit, marahil ito ay isang panahon ng pagsasaliksik ng aming mga buhay. Ako ba ay ligtas sa Panginoon? Marahil yan ang iyong tanong, mga kapatid. Dakilan Diyos, salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Kayong patuloy na gumawa sa amin, Panginoon. Itong aming dalangin, O Diyos, habang nakayo ating mga ulo, bigay ko po ang ating mikropono sa ating pastor. Pastor, please. Tumayo tayong lahat, please. While bowing your head, closing your eyes. Ano man ang inyong binigay sa inyo ng Panginoon, is the Lord really have spoken to you today? Kung ikay believers na
How is your life? Is it really fully surrendered to God? Or we are just living our life for our own selves? Oras na. Sabi ko nga kagabi, anong klaseng pandemya pa ang kinakailangan ipadala sa atin ng Panginoon para lalo tayong magiging porsigido, lalo tayong maging dedicated kay God. Anyway, sa Kanya naman ang protection ang gagaling. If you're a Christian, if you're an assured believers, will you live a life pleasing to God? Hindi ko po kayo masubaybayan, mga kapatid. It is not the job of the pastor to guard you. It is you that must guard yourself. Will you decide to say, Lord, I want to please you more in my life? Kailangan ng surrender. You hit the altar, you come, and surrender your life to the Lord. It's your chance. It's an opportunity. Come on. If the Lord had spoken to your heart, assured kayo ng kaligtasan ninyo, dedicate your life to God. Come on. Lalo pa kayong gamitin ng Panginoon. Wala nang pinaka-fulfilling life sa lupang ito kundi buhay na kung saan na ikabubuhay mo sa sarili mo pero mayroon kang na-accomplish at nagagawa para sa Panginoon. Your involvement in the work of the Lord is so much needed. You may accomplish so well outside in this world, but everything is just temporary. Mas masarap. Balanse. Ang dami ko ng kilalang tao na they were able to have accomplishment sa mundo and they are Christians, but it seems they are missing something kasi ang buhay hindi nakatalaga kay Lord. Pero pag nakatalaga kay Lord yan, maniwala ka, you will be the most fulfilled pastor sa buhay or fulfilled person. Maybe ngayong umaga while others are praying, while Christians are dedicating themselves to the Lord, ipopost ko yung question na ito katulad ng question ng ating tagapagsalita. If you die today, sigurado ba kayong 100% kayo pupuntang langit? Kung hindi, pwede niyong masigurado. Bakit po? Kasi gusto namin kayong tulungan. If you are not yet sure, gusto niyo bang ma-sure, itaas niyo lang inyong kanang kamay tapos ibaba niyo rin. At sisira namin kayo papaano. Hindi ko ang focus ko is dalhin kayo talaga sa langit. Yun ang pinaka. Is there any? You may raise your hand, tapos ibaba ng pastor. Kung alam nyo na kayo pupuntang langit, I want to know. I want to know. Please help me. Please show me how. Mayroon ba? You may raise your hand, then tutulungan namin kayo. Okay? Kung kayo ay saved na, you know that you're going to heaven, will you decide to say, Lord, I want to serve you more? Pagpalain kayo ng Diyos. Mayroon ba? Amen? Amen. Salamat sa kamay na yan. Mayroon pa ba? Gusto ko pang maglingkod ng mabuti sa Panginoon. The rest na buhay ko na ibibigay sa akin na ipaglilingkod ko sa Kanya. Amen? Amen. Very good. Very good. Meron pa ba? Okay. Tayo po'y manalangin. Amang banal, dakilang Diyos, maraming salamat sa privilege, sa opportunity, Panginoon, that we have heard your word. Thank you po sa mga salita ninyo na nagbibigay sa amin ng kapanatagan, nagbibigay sa amin ng kapayapaan, Panginoon, na kami, that nan man ng kamatayan, we know that when we die, we'll go to heaven because one day, we have accepted you as our Lord and Savior.
according to your way, according to your plan, according to what was set in your word. At salamat, Panginoon. At nawa ang lahat dito could be able to say, yes, I am going to heaven because it is God, it is the Lord who have given me that salvation. I-bless you po, Panginoon, ang bawat isa. Thank you for the opportunity of worshiping you. And Lord, we will give you all the glory and all the honor. For this all we pray in Jesus' name. And all the people say, Amen and Amen. Scripture for our verse.